kung saan yung mas makabubuti. Di ba mga minamahal, mag-focus tayo. Ngayon, eto kapag dumating na yan, kasi naka-robe na sila, di ba? Naka-robe na, mga minamahal. Naka-robe na ngayong darating na July 6. Oo, yan yung simula ng trial na. Naka-robe na. Ngayon, abay, inuluklok, Chis Escudero nakatakdang ihalal bilang impeachment presiding officer. Nako po. Oo. Hay nako. Nakatakda, si Chis Escudero na magiging presiding officer ng paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Eto na, mga minamahal, eto na. Yan yung sinasabi ko sa inyo, hindi di porket lumipat sa minority si Chis Escudero ay yung puso niyan ay para sa Pilipino. Maybe parang they save the day, ma-change lang yung leadership. Pero at the end of the day, baka may mga hidden agenda din sila. We are not so sure about that. Pero isa lang yung rest assured ko. Managot ka, Chis Escudero, sa issue mo sa flood control. At sana, dahil nga parang ibibigay sa'yo, ihahalal ka bilang presiding officer, sana at this time, forthwith na. Magbago ka na, Chis. Forthwith na. Dapat ganon yung mangyari. Anyway, panoodin natin tong balitang to. Si Senator Chis Escudero na nga ang nakatakdang ihalal ng mayorya para maging presiding officer sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Yan nga ba ang kabayaran sa pag-o-over the bakod ni Escudero? Nagbabalik si Mean Los Baños. Diba? May ano pa din, may panalo pa din dito si Chis, ha? I state your name. Solemnly swear. May 18 ng formal na nagtipon ang Senado bilang impeachment court at nanumpa si nooy Senate President Alan Peter Cayetano bilang impeachment court presiding officer. Matapos ang halos isang buwan at mga kaguluhan sa Senado, may bago ng President. Ayon kay Senator Ping Lacson, plano ng mayorya na ihalal si Senator Chis Escudero bilang presiding officer ng impeachment court. Bunsod daw ito ng background ni Escudero bilang abogado at sa karanasan niya sa impeachment. Pero hindi kasi, Alicia, that was decided by the members of majority. Don't doubt it. Hindi, I have a doubt pa din kahit papano. Si Chis Escudero, back a time, nung panahon ng impeachment, kasi sa totoo lang, kailangan ng Gatchalian block na makumpleto ang 13 kasi nanggugulo. Itong si Cayetano. So ngayon, si Chis, unang dumalo. So maybe sinabihan, sabi si Chis, sige, lilipat ako sa Gatchalian block, pero ito yung price na kailangan ninyong ibalik sa akin. Ngayon, syempre, nagkasundo. Feeling ko lang din naman nagkasundo sila na si Chis ang iluklok. Pero sana, Chis, by this moment, by this time, 'di ba? Sana gawin mo yung trabaho mo. 'Di ba, mga minamahal? Gawin mo yung trabaho mo. Pwede magbago. Senator, Si Senator Win mismo, Senate President Pinang nag-suggest din nun. dati nang nag-preside sa impeachment court si Escudero noong nakaraang taon nang siya ang nakaupong Senate President. Itinanggi naman ni Lacson na kasama ito sa negosasyon sa paglipat ni Escudero sa mayorya. Itinanggi niya ring may pressure mula sa palasyo. So, kami yun, nag-usap. Para lang maging smooth. Kasi alam nyo, pag ikaw ang preside, kailangan talaga meron kang hindi basic knowledge sa law. Yung rules of court, evidence. Ayon kay Lacson, kung matutuloy ang plano sa July 6 sa katakdang ihalal si Escudero sa muling pagkonvene ng Senado bilang impeachment court. Sa amended rules ng impeachment court, bukod sa Senate President ay pwedeng maupo bilang presiding officer ang sino mang senador kung may boto siya ng mayorya. Dati nang sinabi ng House Prosecution Panel na tiwala sila sa proseso kahit sino pa ang maupo bilang presiding officer. Kahit sino pa. Pero wala akong tiwala kay Chis. Sorry ha. My bad. Pero wala akong tiwala kay Chis. Mas okay pa sa akin si Soto. Pero kung yun yung napagdesisyonan ng mayorya, wala akong dapat ipangamba sana, pero hindi natin alam ang magiging future. We cannot trust Chis Escudero. Yes, si Sherwin na yung naupong Senate President. Pero si Sherwin, ayaw niya din naman na,
what do you call this, maipit sa sitwasyon. Kumbaga, yes, na-proclaim lang siyang SP pero ayaw niyang maging presiding officer, maybe baka maipit siya sa sitwasyon. Kaya siguro ipinalipat niya na lang yung corona sa ibang tao na meron namang karanasan. Si Cheers, pwede, pero sorry. Hindi ko kayang pagkatiwalaan dito si Cheers Escudero. 'Di ba? Hindi ko pwedeng ipagkatiwala yung posisyon na yan kay Cheese. Maybe kay what do you call this, kay Tito Soto pwede pa. 'Di ba? Sen Win is not a lawyer. Kahit naman sino pwede ang maging presiding officer. Kahit naman sino pwede. Basta inelect ka ng mayorya. Whether it is former SP Alan or acting SP Win or the one which you mentioned, Senator Cheese, we express our faith and confidence to accountability mechanism. Ayon naman ngayon sa iba pang House Prosecutor, Meron naman po silang institutional independence. Kung sino po ang upo dyan as presiding officer, ang sa House Prosecution team is that we want a speedy and also a impartial trial. Whoever sits there as a presiding officer will not really affect the volume and the number of evidence. nang tanungin naman ang palasyo tungkol sa paglilitis sa bise at sa posibilidad na mismong si VP Sara ang tatayong testigo ng kanyang impeachment trial, sagot ng Malacanang, nararapat lang na siya po ang magsalita at magpaliwanag at siya mismo ang makapagbibigay ng kanyang tamang tugon para maipaliwanag niya at malinis niya ang kanyang pangalan. Tungkol naman sa mga agam-agam na hindi matutuloy ang paglilitis dahil sa mga senador na isinasangkot sa flood control scandal at posibleng makasuhan pa, ang sagot niya, Sa ngayon po ay hindi po siguro natin to dapat na problemahin dahil meron pa pong 22 senators na active at nandiyan at umaattend naman sa kanilang mga sesyon. Sana lahat sila ay umattend sa mga tamang mga pagkakataon at sa tamang oras. pero para kay Senator Risa Hontiveros, kailangan talakayin niya ng Senado bilang impeachment court. Pati anya ang usapin sa kung pwede bang lumahok si Senator Jinggoy Estrada bilang Senator Judge. Pinatawa ng 90-day suspension ng Sandigan Bayan si Senator Jinggoy. Kaugnayan ang kanyang kinaharap na kasong graft dahil sa umano'y kickback mula sa flood control scheme. Baka usapin din yan para sa impeachment trial court dahil ang malinaw pa lamang sa ngayon ay yung suspension bilang senador. So, probably mas proper na yung korte ang magtalakay kung may implikasyon ba at kung mayroon, anong implikasyon sa isa namang senator judge. Nakatakdang magsagawa ang Senado ng pre-trial conference bukas June 18 para sa paglilitis ng bise. Nakatakdang pumunta ang lahat ng House prosecutors at pinadadalo rin ang defense team ni VP Sara. Dito pag-uusapan ng mga listahan ng mga testigo, ebidensya, maging ang trial dates at iba pang mga detalye para hindi na pagdebatehan pa sa mismong araw ng paglilitis. Nagbabalita mula sa frontline. Pero mga minamahal, if I were to ask, dapat linawin na yan. Magsalita na yung korte, sino bang bahagi ng ating gobyerno, linawin. Supreme Court, linawin ninyo. Kasi ang nakalagay sa Constitution, 16 na senador ang kailangan na boto sa 2/3 votes ng impeachment ni Sara. Kasi meron tayong 24 na senador. So basically 16. Pero, however, 22 na lang po ang nagfa-function. So, gaano ba karami yung 2/3 votes ng 22? Basically, 15. Di ba mga minamahal? 15. So, paano kung meron pang makulong? Hindi ba pwede kung sino lang yung active? Di ba nagigets niyo yung punto ko mga minamahal? For example, ang senador natin is 24, pero lahat ng, kunyari, may nakulong na 10. Ang natira na lang ay 12. Diba, gets ninyo? Natira na lang ay 12. Hindi ba pwede yung 2/3 votes ng 12, yun na lang yung kukunin? Kasi walang malinaw Kung 16 pa din ba ang kailangan na boto para sa impeachment ni VP Sara Duterte? Or mababawasan yun, gawa nga ng may mga senador katulad ni Jinggoy nakakulong, si Bato Pugante nagtatago, diba?
Kasi yung mga boto na, alam naman natin yung boto ng mga yun, not impeach kay Sara. Pero no matter kung ano yung boto nila, pero still, dapat ba ang bilangin natin dito is yung kailangan pa din ba ng boto nila? Or kailangan nating ibawas na sila na hindi na sila kasali kasi hindi na sila mga active. Ang kailangan natin ditong malaman ito, 22 ang senador pero ang 2/3 votes pa din ba ay 16? Hindi ba 14 or 15 ang 2/3 votes ng 22 na senador? Kasi basically nakalagay lang sa Constitution, 16 ang 2/3 votes ng 24. Pero hindi naman nakalagay, I think, sa Constitution, ako as far as I know, and concern na din to. Kasi ang pinagbasihan lang ng court ng 1987 Constitution is yung 24 senators, kaya ang kailangan doon is 16 na boto. Pero what if kung ang senador ay hindi na 24, hindi na sakto 24, may kulang na, may nakakulong na. So kailangan i-amend agad ang Constitution. Gets niyo, para mabigyan tayo ng agarang kalinawan at hindi pa yung magtalo-talo at baka gamitin na yan namang way ng mga Duterte yung pagtalo-talo natin para makaligtas sila sa impeachment. Di ba mga minamahal? Gets ninyo? Oh, ano kaya yung mga... Ay, Diyos mio, Santa Barbara Bendita. Pero